Samustang muli, kaibigan. Sa bidyong to, tatalakayin nga natin ang tunay na wakas ng Beat X sa manga. Bale, ibang-ibang ang ending nito sa mga nangyari sa anime dahil bago pa matapos ng author na si Masami Kurumada yung storya sa manga, nauna na nga nagkaroon ng sariling version ng ending, yung anime. Kung napanood nyo nga yung video natin ng timeline sa mga pangyayari sa Beat X, makikita nyo rito ang malaking kaibahan ng mga pangyayari. At dahil dyan, simulan na nga natin. Unahin na nga natin sa pagkakakumpleto ng Ultimate Beat na si Rafaelo. Bagamat hindi na ipakita sa anime ang kumpleto niyang anyo, si Rafaelo ay nahahawig ang itsura sa isang Evangelion na may pakpak. Hindi rin gaya sa anime, nakaharap nila dito ang bawat miyembro ng Seven Evil Knights. Bukod kila Mislim, Quattro at Meimu, ipinakita rin ang iba pang miyembro nito. Ang mapang-akit na si Salome na namatay para kay Tipi, si Sapphire na lalaki pero lalaki rin ang gusto, si Dr. Po na dating kaibigan at katunggali ni Hokuto, at ang walang kamatayang si Guy na kinailangang gamitan ni Pau ng Talk no Jutsu para lang matapos na ang laban. Isa ring hindi natalakay sa anime ay ang nakaraan nila Aramis at Ron. Bale nung mga bata pa sila, inakala nga ni Ron na lalaki si Aramis dahil nagkukunya ritong isang lalaki. Nalaman niya lang na babae ito nang aksidente niyang masagi ang isa sa mga siopaw nito. Sa kasamaang palad, namatay nga si Aramis kasama ng beat niyang si Rosemary habang sinusubukang pigilan si Rafaelo. Isa sa malaking dahilan upang magalit nga ng gusto si Ron sa Machine Empire. Samantala, iba rin ang papel na juggler dito. Bukod sa mukhang clown talaga ang mukha niya kahit walang maskara, bumaligtad siya sa imperyo at sinakripisyo ang sariling buhay para mabuksan ang huling gate na daraanan nila Tipi at Tex patungo sa area. Naipakita rin dito ang dahilan kung bakit palaging may bitbit na teddy bear si Nasha. Bali nagtataka nga si Misha kung bakit kahit libo-libong laruan na ang binigay niya sa kapatid, hindi pa rin ito binibitawan ang teddy bear. Ang dahilan pala nun ay dahil yung teddy bear ay naglalaman ng recorded na boses ni Misha bago pinalitan ng emperador ang kanyang katawan. Ayon sa inirecord niyang boses, nalaman raw niyang isa sa mga posibleng maging side effect ng operasyon ay ang mawala ang kanyang kabutihan. Kaya kung sakaling maging masama nga raw siya at makalimutan ang totoong pagkatao, nais nga raw niyang si Nasha mismo ang tumapos sa kanya. Bagay na hindi nga nito kayang gawin sa kapatid. Samantala, gaya sa anime, tinulungan rin ni Amigo si Kotaro. Ang malaking pagkakaiba lang ay ang paraan ng kanyang pagkamatay. Hindi gaya sa anime na hinarangan niya ang pintuan para kay Kotaro. Dito ay kinailangan niyang isakay sa likuran ang walang malay na si Kotaro hanggang sa pinakatuktok ng tore, kung saan nakaharap nga nila si Misha. Sa huli, namatay nga si Amigo matapos si pansalagan sarili mula sa mga balang para sana kay Kotaro. Gaya sa anime, si Metal Face rin ang nakakuha sa tinatawag na Piece of the Sun sa kaila-ilaliman ng dambuhalang puno sa Kamui Island. Ang malaking pagkakaiba ay hindi gaya sa anime, buhay pa nga si Madonna nang gawin niya yun. Sa katunayan, si Madonna mismo ang nakapaghatid ng nagliliwanag na bato kay Karen dahil yun raw ang kahuli-huli ang utos sa kanya ng partner na si Metal Face bago to naglaho. Ang masiguradong may bibigay niya yun kay Karen. Sa kasamaang palad, namatay nga rin si Madonna matapos nun. Ayon sa flashback, nung dumaan sila sa training, kung hindi sana binalikan ni Metal Face si Karen nung hindi na nito kayang magpatuloy, hindi sana siya masasabugan ng landmine na naging dahilan nga ng pagkasira ng kanyang katawan. At siya sana ang magiging general ng kanluran. Sa kabila nun, hindi niya nga sinisi si Karen kailanman. Bagamat may tuturing ng kumpleto ang katawan ni Rafaelo, nakapagtatakang hindi pa rin ito kumikilos para umatake. Basta ang ginagawa lang nito ay ang protektahan ng sarili
na tila ba may hinihintay tong kung ano. Sinubukan tong atakihin ni Ron, subalit agad siyang napatalsik patungo sa labas ng kalawakan. Doon, napansin nga nila ang isang mala-satellite na sasakyan. Nang pasukin nila ni Raido ang loob nito, natagpuan nila ang ilang capsule na naglalaman ng mga wala ng buhay na nilalang. Ang bawat isa ay may nakasulat na pangalan ng mga sikat na tao noong Renaissance period, gaya nila Donatello, Leonardo, Dante, at iba pa. At ang nag-iisa nga lang na walang laman ay ang capsule na may pangalan na Rafaelo. Dahil hindi matanggap ni Ron na isa nga siya sa mga dahilan kaya lumaki si Rafaelo, isa-isa nga niyang pinagsisira ang mga lalagyan. Samantala, tuloy nang nakarating si TP sa kanaroroonan nila Kotaro. Nagtaka si Nasha kung paano to nakarating sa kanaroroonan nila. Ginamit rin ni Nasha ang kapangyarihan upang pigilan ng kapatid. Ipinaalala naman ni Misha kay Nasha ang dahilan kung bakit nabubuhay pa rin sila matapos ang 500 taon. Sinabi naman ni Nasha na ang totoong dahilan kaya buhay pa rin sila hanggang ngayon ay dahil napapakinabangan sila ng emperador. Pero ngayong kumpleto na ang katawan ni Rafaelo, hindi na sila nito kailangan. Bigla namang may dumating na mensahe na nag-activate na ang self-destruct system ng toreng kinatatayuan nila at sasabog nga to sa loob ng 10 minuto. Dahil dito, hindi nga napigilang kwestiyonin ni Misha ang emperador. Balak ba talaga sila nitong patayin sa kabila ng pagiging tapat nila dito sa loob ng 500 taon? Agad namang sinabihan ni TP si Kotaro na kailangan na nilang umalis. Pero tumanggi nga si Kotaro. Sinabi nitong hindi pa siya pwedeng sumuko at nakiusap nga kay Misha at Nasha na bigyan siya ng access sa kanaroroonan ng emperador. Nang tanungin ni Nasha kung anong binabalak niya, sinabi ni Kotaro na nais niyang pigilan to. Bagamat walang permisyon mula kay Misha, inilabas ni Nasha ang kinakailangang computer. Ang problema, ang tanging paraan nga lang para ma-access yun ay kung silang dalawa ni Misha ang sabay na maglalagay sa password. Dahil kahit isa nga lang sa kanila ang mahuli o magkamali ng pindot, ay hindi na to gagana. Bigla namang tumawag si Karen kay X gamit si Shadow at sinabing daladala niya ang liwanag na sinasabi ni Kotaro na maaaring makatalo kay Rafaelo. Sa isang iglap, bigla na lang nagbago ang isip ni Misha. Pumapayag na tong bigyan ng access si Kotaro sa emperador. At mula nga ron, ay nagsimula ng mag-synchronize ang utak ng kambal gamit ang kapangyarihan nila. At dahil dun, naalala nga nila ang kanilang nakaraan. Nung bata pa ang kambal, 500 taon na ang nakararaan. May malalang sakit si Misha at tinaasang may 6 na buwan na nga lang para mabuhay. Dahil sa pagmamahal ni Misha sa kapatid, dinala niya ang kambal sa malayong bansa upang humanap ng lunas. Sa kasamaang palad, hindi sila pinahintulutang makapasok ng mga bantay sa syudad dahil sa takot na baka raw may nakakahawang sakit si Nasha. Sinubukan rin saktan ng mga to ang mga bata. Dahilan para mapilitang gamitin ni Misha ang tinatagong telepathic na kapangyarihan. Bago pa man nila nakilala ang emperador, may kapangyarihan na nga ang kambal na iniiwasan nilang gamitin dahil tinuturing nga silang mga halimaw ng mga tao. Dahil dun, matapos makita ang kanilang abilidad, nilapitan sila ng isang misteryosong lalaki. Sinabi nitong nauunawaan niya ang kanilang kalagayan sapagkat siya rin ay kinukutya dahil sa pagiging kakaiba niya. Inalok niya ang kambal na sumali sa kanyang layunin at nangakong bibigyan sila ng walang hanggang buhay at kabataan kapalit ng kanilang tulong. Sinabi nitong nais niyang bumuo ng isang mundo kung saan ang bawat tao ay makapamumuhay ng walang hanggan. Ipinigmalaki rin nito na siya mismo ang patunay na posibleng mangyari yon dahil mahigit 200 taon na nga raw siyang nabubuhay. Nang tanungin ni Misha kung siya ba isang Diyos, ang sinagot ng lalaki ay balang araw ay kikilalanin siya ng lahat sa ganung paraan. Pero sa ngayon, maaari nila siyang tawagin bilang Machine Emperor. Balik sa kasalukuyan,
Bago pa man nila makompleto ang paglalagay sa password, pumanaw na si Misha. Subalit sa isang nakakagulat na pangyayari, patuloy ang gumagalaw ang pindutan sa keyboard na tila may gumagamit pa rin ito. Ipinaliwanag ni Nasha na dahil yun sa matinding kagustuhan ni Misha na kahit pumanaw na, nananatili pa rin gumagana ang kapangyarihan nito upang masiguradong matatapos ang nasimulan. Matapos matagumpay na mabuksan ng access sa emperador, sinabi ni Nasha na ipinagkakatiwala na niya ang lahat kay Kotaro. Lumapit to sa kanaroroonan ng namayapang kapatid bago sinabing ang pinakapinagsisisihan ng kapatid niya ay ang nagawa nila sa sangkatauhan. Pero sa ngayon, sa wakas, maaari na silang payapang makapagpahinga ng magkasama. Samantala, ginamit ni TP ang kanyang shining knuckle kay Rafaelo at napabagsak to ng walang kahirap-hirap. Sandali naman silang nagtaka dahil napakadali nilang natalo ang isang dambuhalang halimaw na gaya nito. Makalipas ang ilang segundo, muling bumangon si Rafaelo na parang walang nangyari. Naibalik rin ito ang liwanag na ibinato ni TP, dahilan para sila naman ang mapabagsak. Nang may mga 10 segundo na lang bago sumabog ang tore, napansin ni Kotaro ang isang portal at naglakad patungo ron. Bagay na sinundan naman ng magkakasunod na pagsabog. Dahil ang pagkakaalam ni TP ay naroon ng kapatid, tuluyan na siyang nawalan ng dahilan para patuloy na lumaban. Nang tatapusin na siya ni Rafaelo, sakto namang dumating sila Hokuto, Pao, at Karen. Matapos may bigay ni Karen kay TP ang batong tinatawag na Piece of the Sun. Sabay-sabay nga nilang sinundan si Rafaelo na kasalukuyang lumilipad na paitaas patungo sa kalawakan. Samantala, ipinakita namang dinala ng portal si Kotaro sa kanaroroonan ni Ron na nakita niyang walang malay hanggang sa mapunta nga ang atensyon niya sa isang lalaking nakaupo sa trono. Dito, kinausap nga siya nito tungkol sa universe, sa evolusyon, at kung paano hindi pa rin ganap na may paliwanag ng siyensya kung ano ang pinagmulan ng buhay. Tuloy naman nang naubusan ng pasensya si Kotaro dahil hindi raw siya pumunta rito upang makapag-usap sa kung ano-anong bagay. Nilapitan at tinabig niya ang lalaking nakaupo sa trono. Dahilan para mabunyag ngang isa lamang tong kalansay at nagsasalita ang emperador sa pamamagitan ng computer. Habang nakatingin sa higanteng utak na nasa loob ng isang dambuhalang kapsul, nakausap si Kotaro na itigil na nito ang walang kahulugang pagpaslang. Dahil dito, tuluyan nang kinilala ng emperador kung sino siya. Na siya si Professor Kotaro, ang nag-iisang tao na nakasagot sa sikretong equation ni Rafaelo. Dahil talagang napapahanga siya sa katalinuhan nito, inalok ng emperador si Kotaro ng pinakamataas na posisyon sa kanyang imperyo. Nabibigyan niya nga raw siya ng walang hanggang buhay kapalit ng kanyang katapatan na syempre tinanggihan ni Kotaro. Hindi raw niya ganun pinapahalaga ng kanyang buhay para gusto yung maging katulad niya. Nang magkamalay si Ron,
Agad nitong sinubukang putulin ng mga kable na bumubuhay sa utak ng emperador. Pero bago pa siya magtagumpay, mabilis siyang muling napatalsik palabas ng satellite. Sakto namang naraon na rin sila TP, Kokoto, Pao at Karen matapos nga nilang habulin si Rafaelo. Matapos makita ang higanting halimaw, agad na nagbabala si Ron ng takay ni Rafaelo ay ang may salib ang katawan sa utak ng emperador. At hindi raw nila pwedeng hayaang mangyari yon. Dahil dito, magkakasabay nga silang umatake. Matapos hindi tablan ng kahit ano si Rafaelo, ginamit na ni TP ang kanyang shining knuckle. Sa kasamaang palad, matapos subukang gamitin ang piece of the sun na binigay ni Karen, nagkadurog-durog to nang hindi man lang nakapag-iwan ng kahit anong pinsala. Hindi naman makapaniwala si Kotaro sa nangyari. Hindi raw kasi pwedeng nagkamali lang siya ng kalkulasyon ukol sa kahinaan nito. Pero yun nga, bagamat tama naman talaga ang kalkulasyon ni Kotaro ukol sa kahinaan ni Rafaelo, matagal nang napaghandaan ng emperador ang ganitong klase ng pangyayari. Sinadya pala talaga nitong iposisyon ng sarili sa orbit kung saan nahaharangan ang sikat ng araw. Isang blind spot kung saan imposible makatagos ang liwanag na nagmumula sa araw. Nang iniisip nila ang katapusan na ng lahat dahil nakumpleto na ng emperador ang pagsasanib ng sariling utak sa katawan ni Rafaelo, bigla namang narinig ni TP ang boses ng kapatid ni si Kotaro. At nararamdaman kung anong nararamdaman nito sa mga sandaling yun. At nangyayari nga yun na tila ba naging magkakonekta ang isipan nila kahit na malayo sila sa bawat isa. Sinabi ni Kotaro na hindi pa sila natatalo, na kahit nawasak na ang piece of the sun, may pag-asa pa rin silang manalo. Mapagmataas namang sinabi ng emperador na dapat nang sumuko si Kotaro dahil walang tsansang makapasok ang liwanag sa kanaroroonan nila. Subalit may sinabi nga si Kotaro na hindi inaasahang marinig ng emperador. Hindi raw nag-iisa ang araw. Nasa buong galaxy may mahigit 1 trilyong mga araw o higit pa. Nagkalat sa kalawakan ang maliliit na bahagi nito. At kahit na nagkadurog-durog na ang bawat maliit na piraso nito, ay nagtataglay pa rin ng liwanag ng araw. At patuloy itong dumarami. At ngayon nga raw ay nagtitipon-tipon ang mga to sa kanaroroonan nila. Matapos magsama-sama at palibutan si Rafaelo ng liwanag, sinabi ni Kotaro na dumating na ang tamang oras para atakihin to ni TP. Sandaling nagalinlangan si TP dahil baka madamay si Kotaro. Subalit tiniyak ni Kotaro na magiging maayos ang lahat dahil isa siyang scientist at handa siyang isakripisyo ang sarili. Dahil dito, tuluyan ang sumugod si TP patungo sa direksyon ni Rafaelo. Habang tinitignan ang kanyang Messiah Fist, sinabi ni TP kay X na ipahiram nito sa kanya ang kanyang lakas at tinataglay na liwanag. Sinubukan ni Rafaelo na pigilan si TP, subalit tumagos lamang ang mga pag-atake niya rito. Ang dahilan, dahil si TP ay naging kaisa na ng liwanag. Siya at si X sa mga sandaling yun ay maituturing ng tunay na bahagi ng liwanag. At dahil dito, wala nang nagawa ang emperador ng patuloy na umabante si TP patungo sa kanya. Hanggang sa makatagos nga to sa katawan ni Rafaelo na humantong sa kanyang pagkadurog. At katapusan. Sa kahuli-huli ang pagkakataon, nagsama-sama ang 4 na Spirit Generals kasama sina Kotaro at TP upang magpaalam sa bawat isa. Sa mga sandaling yun, alam nilang wala nang paraan para makabalik pa sila ng buhay sa mundo. Kahit kailan ay wala pa raw kasing kahit isang beat ang nakabalik ng buhay mula sa stratosphere.
Kaya tanggap na nga nilang anumang sandali, ang bawat isa sa kanila ay masusunog at babagsak na lang na parang mga bulalakaw. Nang mangyari nga ang inaasahan nila, ginawa ni X ang lahat upang mapanatiling buhay si TP at Kotaro. Isinakripisyo niya ang kanyang buong defense system upang maprotektahan ang magkapatid. Itunodo na rin niya ang kanyang bilis upang masiguradong makakarating sila sa surface ng mundo bago pa bumigay ang kanyang sistema. Ang nakakalungkot lang, alam din niyang kung patuloy niyang gagawin to, panigurado nga hantong ang lahat sa kanyang katapusan. Habang may luha sa kanilang mga mata, tuluyan na nagpaalam si X kay TP at sinabing masaya tong nagkakilala sila. Maglalaro